magkano o meron ba dapat na quota ang isang salon, no? Ang isang salon business. Yo, what's up? Mga salon owners, mga bagong salon owners, kumusta kayo dyan? Hi! Good morning. So, gusto kong i-topic to, i-vlog tong mga to kasi napapansin ko ang daming nakafollow sa akin na mga baguhang salon owners. So, ngayon, gusto ko lang ibahagi sa inyo, no? Etong paglalagay ng quota. Okay? Paglalagay ng magkano ba dapat ang target sales mo sa isang buwan. Bago ko sagutin yan, kumuha ka muna ng ballpen at papel. Siyempre, kailangan natin magkita. Una kong katanungan sa inyo, magkano yung renta nyo? Ulat nyo muna. Halimbawa, 10,000. Ayan, para madali. 10,000. Magkano yung expenses nyo sa kuryente? Malagay natin 10,000 eh. Magkano yung bayarin nyo sa wifi? Malagay natin 1,000. Magkano yung expenses nyo sa tubig, sa daily, halimbawa, pagbili ng mga supply, mga sapon, mga papel, mga ganyan-ganyan, at kung ano-ano pa. Palagay natin mga 5,000. Magkano na yun? 26,000 na. Ngayon, magkano yung pasahod mo? Kung ikaw ay naka-daily, halimbawa, nagpasahod ka ng daily, meron kang dalawang stylist, na ang pasahod mo ay 15 daily, monthly, palagay lang natin, o 30. So, 56 na. Renta, tubig, nandiyan na yata. Lahat-lahat. At ibang tauhan pala. So, halimbawa, meron kang papasahurin na palagay natin na 50,000 monthly. O, plus 10 sa renta, 10 sa kuryente, 1 sa wifi. At kung ano-ano pa, pagpalagay mo na lang na 80,000 monthly. May tax pa yan ha, huwag mong kalimutan. So magkano dapat ang target mo sa isang buwan, sa isang araw? Para sa akin, pinaka-safe na yan. Kung expenses mo umabot ng 100,000 monthly, dapat alam nyo to ha, nailista nyo yun ng gastos nyo sa loob ng isang buwan. Hindi pwede hindi nyo alam. Mali yan. Naglulukuhan lang kayo. Oh. Dapat ilista nyo buong expenses nyo, buong gastos nyo. Gamot, renta, pasahod, kuryente, tubig, wifi, at kung ano-ano pang daily expenses niyan. Halimbawa, umabot siya ng 70,000 total buong buwan. Kailangan yung mag-quota, mag-target ng mga 100,000. Bakit 100,000? Maaring hindi mo yan maabot, pero at least may basihan ka, may batayan ka na daily dapat ikita ka ng 3,000. Gross yan, 3,000. No? Dapat kikita ka yan. Kasi, pinaka-safe na yan. 100,000 may gamot. Basta lahat ng expenses mo. So, mga 70 or 80 yung expenses mo, pag nakahit ka ng 100,000, meron ka bang natitirang 20,000. Sample computation lang to ha. Sample lang. Ha? So, ganyan ko siya tinitingnan. Magkaiba kasi sa amin. Ito na sample is para sa mga nagma-monthly. Sumasahod ng monthly plus 10% commission. Ito yung sample nyo. Gagawa rin ako ng sample sa commission base. Ha? O, ayos ba? Okay ba yon? Okay ba? O. Comment ka kung anong iniisip mong problema ngayon, anong pinagdadaanan mong problema ngayon sa pagpapasahod mo ng daily, o anong disadvantage, anong problema, abunado ba? O comment ka at para meron tayong itatopic sa susunod, ha? Sasagutin ko mga katanungan. O yan lang, basta computin nyo muna magkano yung buong expenses. Halimbawa, 70 to 80, o dapat yan nasa mga 100 pataas yung quota nyo. Hindi pwedeng kung 70 lang yung expenses, 70 lang yung quota. Anong pinagkagawa mo? Naglolokohan ka ba? Nag-trip ka ba? O dapat dapat mataas yung quota, target quota. Buhay ka na niyan, mga 100k gross sales mo. Buhay ka na niyan. Ayan, good morning. Check nyo, dapat mataas ng 30%
sa ano nyo, monthly expenses nyo. Kung ang expenses nyo ay 70,000, dapat yung 30 to 40% yan is yan yung net kita nyo. Marami pa tayong babayaran. At mahirap magka-return of investment kung wala kayong kita. O ba? Isa sa pinaniniwalaan ko no, na responsibilidad mo bilang salon owner na malaman tong mga ganito. Kasi hindi biro ang pagnenegosyo. Kung ginagawa mo dyan, tinatansya-tansya mo lang, wala kang alam sa numero, kailangan mo itong matutunan. At responsibilidad din natin na mapalaki ang ating salon na negosyo. Kasi nandito na tayo. Kailangan natin yan. Tulungan tayo masulunod.